Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Nova Pito Ricampo, ang tagapag-ulat ng Panghuling Pangkat. Ang panulaan o tula ay isang uri ng sining at panitikan na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo. May mga kilalang tao na gumagawa ng panulaan. Sila ay si Alejandro Abadilla, Jose Villa Panganiban, Amado V. Hernandez, at Tio Bailin. Si Alejandro Abadilla ay gumawa ng panulaan noong 1949 at ito ay pinamagatang Parmasong Tagalog sa panahon ni Joseng Sisiw at Balagtas. Ang isa sa kanyang panulaan na pinamagatang Ako ang Daigdig ay kilala at sumikat noong 1955. Ang pangalawang kilala naman sa paggawa ng panulaan ay si Jose Villa Panganiban at pinamagatan itong Mga Butil ng Perlas noong 1960. Handog sa kanyang asawa na si Ginang Consuelo Torres Panganiban sa kanilang ika-25 na anibersaryo ng kanilang kasal. Isa din sa kanyang ginawang panulaan na pinamagatang Tanaga at Pantun noong 1963. Sa makabagong tulang Walang Sukat at Tugma. Pangatlo naman ay si Amado V. Hernandez. Nagkamit siya ng Republic Cultural Award noong 1962. Ang kanyang aklat ay pinamagatang Isang Dipang Langit at naisulat sa bilangguan na napagbintangang komunista. Ang pang-apat naman ay si Tio Bailin. Ang kanyang tula ay pinamagatang Tinig ng Darating at nagkamit siya ng Republic Cultural Award noong 1963. Isa sa tula ni Alejandro Abadilla na pinamagatang Ako ang Daigdig noong 1955. Makikita nyo na ito ay hindi magkatugma at walang sukat. Ang tulang ito ay isang tula na nagbibigay ng daan tungo sa modernisasyon ng istruktura ng tula. Sa tulang Ako ang Daigdig ay nakabuo ng dalawang maaaring maging kahulugan ng mga salitang inilimbag ni Alejandro Abadilla. Ito ay ang pag-aaklas sa tradisyonal na sukat at tugma ng isang tula at ang pag-aklas laban sa mga pananakop sa bansang Pilipinas. Ay kalawang ginawa ni Amado V. Hernandez noong 1962 na pinamagatang Isang Dipang Langit. Ipinapakita ng tulang ito ang kalungkutan na nadarama ng nagsasalita dahil sa kanyang pagkabilanggo. Ipinaramdam ng tula ang hirap na dinanas ng isang bilanggo at ang kanyang hangaring makalaya. Ang isang sikat na tula naman na ginawa ni Tio S. Bailin noong 1963 na pinamagatang Tinig ng Darating. Ito ay hango sa kwento ng mga kabataan na nagtatanong kung sino kaya ang nararapat sisihin sa pagbabagong nagaganap sa buhay ng isang teenager, ang tahanan, paaralan o simbahan. Mga tulang nagtamo ng unang gantimpala sa Timpalak ng Palangka. Noong 1963-1964, ito ay tulang Alamat ng Pasig na sinulat ni Fernando B. Monleon. At noong 1964-1965 ay pinamagatang Sa Pagkakaparool ni Robin Viga. At noong 1965-1966, Evolusyon na sinulat ni C.C. Marquez Jr. At noong 1966-1967 ay sumikat ang tula na pinamagatang Turing Bato sa Kastilyong Pawid. Bagwis ng Guni-Guni ni Federico Lixi Espino Jr. At noong 1967-1968 na naggantimpala ng Timpalak ng Palangka naman ay Mga Ibon at
iba pang tula na ginawa at sinulat ni Bienvenido Ramos. At noong 1968-1969 na pinamagatang May Luha ang Tula ni Anicito Silvestre. At noong 1971 naman, Mga Duguang Placard at iba pang tula ni Rogelio Mangahas. At ang panghuli ay ang Walang Unang Gantimpala noong 1971. Narito ang ginawa ni Tio T. Antonio na pinamagatang Litanya kay Santa Clara na nagginantimpala ang Palangka Award noong 1973-1974. At ang ikalawa naman ay ang kanyang isinulat na pinamagatang Sa Aking Solidad noong 2002 at koleksyon ng mga tula sa pag-ibig. Si Bienvenido Ramos naman ay kilalang nagkamit ng ikatlong karangalang banggit sa taunang timpalak Talaang Ginto noong 1976. Ang kanyang tula ay pinamagatang Polusyon at ang kanyang akda ay tungkol sa regla ng buwan ng Hunyo noong 1982 at ang maging babae. Narito ang mga bahagi ng mga halimbawa na ginawa ni Bienvenido na pinamagatang Polusyon. Ang pagbibigay ng gawad parangal at pagkilala sa mga natatanging tulang na sulat ay pinagpatuloy ng Gawad Palangka. Gayon din naman, tumanggap ng pagkilala ang mahusay na makata mula sa timpalak, literaryo ng Cultural Center of the Philippines or CCP. At sa Talaang Ginto. Ang Talaang Ginto ay pagkilala ng susurian ng wikang pambansa sa pinakamahusay na tulang na isulat sa isang takdang panahon. Ipinagkaloob ang parangal sa mga sumulat ng mahuhusay ng tula kasabay ng pagdiriwang ng araw ni Balagtas sa isinagawa tuwing Abril 2 sa araw ng kapanganakan ng dakilang makatang si Francisco Baltazar. Taon-taon ang nagwawagi ng unang gantimpala sa tula ay tinaguri ang Makata ng Taon sa kanyang sinulat na Dugot Dalit, Pagdaralita. Dalawang tula, nagsimula ang mga isang kwento at pag-alala ng Makata sa buhay ng kanyang lolo sa bukid. Para sa taong 1981, kabilang sa mga nasa Talaang Ginto ang mga sumusunod. Una, Edmundo Libid, Makata ng Taon, 1981 at pinamagatang Anak ng Kahapon. Ang pangalawa naman ay si Lambeno Maria Gabriel, na pinamagatang Taludtod sa Loob ng Ngayon at Kahapon. At ang pangatlo ay si Rodolfo S. Salandanan, Ang Mga Langgam na Pula sa Kapirasong Puto Siko. Narito rin ang mga karangalang banggit, sila Huey Lad Santos, na pinamagatang Sapagkat ang Quran ay ang aking puso. At kang Lilia Q. Santiago naman na pinamagatang Resurrection. At si Valerio L. Nofuente ay ang kanyang tulang Haplusan ang Lungsod ng Sinag ng Takip Silim. At si Maria P. L. Lanot naman ay ang kanyang sinulat na Biyahe sa Amerika. At si Victor S. Fernandez naman ay 7,000 saka, 8 taong pagbubungkal. At kang Lamberto E. Antonio naman na pinamagatang Sa Lupang Walang Luningning ang Tala. At kay Ligaya T. Robin naman ay ang Paano. At kay Flor C. Gonzales na pinamagatan Bakit Bantulot ang Tagsibol. At ang panghuli ay si Arturo S. Kabuhat ng pinamagatang kanyang tula na Alas 3 ng hapon at mga alaala. Sa dahong pang-aalsa ng pagdiriwang ng araw ni Balagtas,
Inilarawan ang wika ng Makata ng panahon yaon bilang isang wikang maguni-guni at ang wika ng Makatang Tagalog bilang wikang malamuyot at matatas. Itinuturing din ito na wika ng Makata ng kanyang panahon na iniluwal ng dekada 60. Itinuturing din ito na wika ng Makata ng panahon at bunga ng karanasan at pagsasanib ng wikang naapektuhan ang talinghaga ng panahon. Sa timpalak literaryo na pinamahalaan ng Cultural Center of the Philippines, kabilang sa mga Makatang nabigyan ng parangal sa kanilang mga isinulat ang mga sumusunod. Sina Gloria Villarasa Guzman at si Jesus Manuel Santiago. Si Gloria Villarasa Guzman ay nagsaaklat ng epikong Handog ng Kalayaan na nagkamit ng gantimpalang sisipi sa epiko. Nilalaman ng epiko ang pakikipaglaban sa mga katutubo sa pagbabagong dulot ng modernisasyong sa kanilang kapaligiran at pook panahanan. Ang pangalawa naman ay si Jesus Manuel Santiago. Si Jesus Manuel Santiago ay nagkamit na ikalawang gantimpala sa timpalak na tulang sisipi noong 1976. Ipinahihiwatig ng nilalaman ng tula na ang kariktan ng anyong ito ng panitikan ay wala sa paggamit ng malalalim na salita, kundi sa ganda ng mensaheng makapaloob nito. Wala rin sa ikli o haba ang ikinaririkit ng anumang uri ng panulaan, kundi nasa kakayahan nitong magbigay ng inspirasyon o aral sa nakababasa. Naririto ang isang bahagi ng tulang isinulat ni Jesus Manuel Santiago.